Please be advised that the views and opinions of the host and guests do not reflect those of the station, the management, and its network. The information provided in this show does not and is not intended to constitute legal advice. Instead, all information and content in this show are for general informational purposes only. No viewer should act or refrain from acting on the basis of information provided in this show without first seeking legal advice from a proper counsel. No attorney-client relationship is created or intended to be created with the audience of the show. Good day po mga kauntahan. Welcome sa isa na namang special episode ng People's Court. Lalo na at nalalapit na ang 3rd anniversary natin. Yay! It's me again, ay yung abogado si Atty. Al Jumrani. At syempre, hindi pwedeng mawala ang the one and only Judge G. Oyenko Nolasco. Hi Judge, and happy People's Court anniversary in advance. Yun, ako. Hi din sa'yo, Atty. Al, and happy 3rd People's Court anniversary din sa'yo. At sa inyo pong lahat mga kahuntahan. Ito po muli ang inyong lingkod, si Jing Oyenko Nolasco na isang dating hukom. Welcome po ulit sa paborito nyong weekly legal TV talk show, ang People's Court. At gaya po na nabanggit ni Atty. Al, we have another special episode for all of you. Actually, extra special ulit siya. Kasi malapit na anniversary natin. Yes. That's right, Judge Jing. Pero bago pa natin i-disclose sa ating mga kauntahan kung bakit nga ba special ang episode natin today, magbalik tanaw na muna tayo sa most recent episode natin na Halalan na naman, kung saan nakasama natin ang mismong executive producer natin, station manager ng One Media Network at host ng sikat na sa Barangay Tayo na si Sir Butch Serrano. Roll VTR. I think ang pinaka-importante sa lahat is love of country. Pag nawala yon at pag nag-give up na sa country natin, wala na, kahit ano na lang pwede. Yes. So love of country, wag natin pababayaan. We will always fight for our country. Maraming salamat sa ating production team for that highlights video. At maraming salamat po ulit, Sir Butch, for that memorable episode of People's Court na first but certainly not the last na guesting mo sa People's Court. Now, Atty. Al, baka may dagdag ka pa or pabaon or paalala sa ating mga kahuntahan in relation to our last episode, particularly about the elections, upcoming elections. Actually, wala na, Judge G. Well, meron naman. Una, maraming salamat uli, Sir Butch. So, ang gusto ko ipaliwanag pa more sa ating mga kauntahan ay tungkol sa mga disqualifications from running for public office sa ilalim ng Batas Pambansa bilang 881, otherwise known as the Omnibus Election Code. Yes. Actually, kasi I remember, tinanong ko kay Sir Butch last time, ano nga ba ang mga qualifications? So, ngayon naman, gusto ko i-share ang mga disqualifications. Yes. So, una, those declared as incompetent or insane by competent authority. Pangalawa, those sentenced by final judgment for subversion, insurrection, rebellion, or any offense kung saan ang sentensya or ang penalty ay more than 18 months of imprisonment. Okay. Pangatlo naman, ito hindi na depende doon sa sentensya, pero kung guilty or convicted by final judgment for a crime involving moral turpitude. May examples tayo. Example, estafa. Yes, BP22. BP22, murder. Yan. Oo. Marami, halos na. Oo, kasi by meaning to say na moral turpitude, yung moral character niya. Yes, so diba? it goes to his moral Correct. character. Oo. Siguro lahat ng mga crimes under the 10 commandments. Kasama thou shalt not steal, thou shalt not kill, thou shalt not covet thy neighbor's wife. Yes, commit adultery. Lahat yung moral turpitude. Correct. So kung wala sana yung 10 commandments na yan, lahat sana moral lahat. Joke lang. Diba? So okay lang, wag na ako. Joke lang ha. I mean, it's a universal rule. Yes. No? Na you don't steal kasi hindi naman sa'yo yan. And kasama dyan, do not commit dishonesty kasi it's unfair, etc. So anyway, so basta pagka-crimes involving moral turpitude, tax evasion ba kasama? I think so. Baka papasok din yan diba? dun dapat. Oo, kasi speaking of mga public officers. Oo. Diba? So malamang mayroong mga ganyan mga tax issues. Correct. Pero anyway, bahala na ang COMELEC mag-decide dyan kung moral turpitude. Tsaka yun na nga, kailangan dyan, importanteng tandaan yung final judgment. Kasi, final conviction. Conviction. Kasi nga, parang makakala ng iba, bakit ito tumatakbo pa? Bakit pinayagan tumakbo? Nakakulong na, may kaso na. Yun. Again, the operative word is final judgment. Yun. Okay. Which is the judgment of the Lord.
Ganun joke lang. dyan. Okay. Baka sabihin, kasi sinasabi na isa lang ang pwedeng maghatol sa akin. Di ba? Ang Diyos lamang. Hindi po yun. Hindi po yun. Pero usapan natin ang batas ng tao. Yes. Ayan. Okay. So, paapat. Those who are permanent residents of or immigrants to a foreign country. Yes. Unless winave niya yung status niya as immigrant doon sa bansang yun. Now, take note po na the disqualification for insane persons shall be removed upon declaration by a competent authority na hindi na siya insane at hindi na siya incompetent. Okay. Samantala, doon naman sa na sentensyahan ng final judgment of offenses in yung number 2, ibig sabihin yung more than 18 months of imprisonment for subversion, rebellion, etc. Yes. At saka yun namang for moral turpitude, crimes involving moral turpitude, yung disqualification po ay nalilift. Ibig sabihin natatanggal yung disqualification upon the expiration of 5 years from the service of such sentence. Yun. Explanation. Halimbawa, si judge nakulong for estafa. Ano ka ba? Ba't ako? Okay, so Hindi pwede ikaw na lang. Ikaw na lang. Kasi ako nag-explain eh. So, ikaw example ko. Ba't naman yun? Pangit Si BP22. Naku, wag yun. Mga ano yan eh. Pang-disbar ng mga abogado yan. Wag na lang ako. Iba na lang. Iba na lang. Sabihin natin. Itatago natin yung example natin sa pangalang Marjorie. Ay, grabe ka talaga. Wag yun. Baka sabihin ng mga kauntahan, biruan lang po ito. Iba na lang. Imposible. Hindi mo talaga ma-expect na gagawa ng hindi ka nais-nais si Judge Chick. Si Ana na lang. Si Ana na lang. Di ba kayo walkout natin nanonood dito na pangalan? Si A na lang. Wala po particular. Si A na lang kasi first letter of the alphabet. Okay, sige. So, halimbawa si A, nakulong siya for 30 years for estafa. Okay. Na-serve niya ngayon yan. Na-serve. Hindi ibig sabihin 5 years out of the 30. Kundi, after 30 years of service, tapos magbilang ka ng 5 years, pwede na siya tumakbo ulit. Yes. Ayan. Pero take note, meron tinatawag na GCTA. Okay. Yung ano yung good GCTA? conduct. Ano yun? Good conduct time allowance. So, halimbawa, posible bumaba yung 30. Yes. At makalaya yan. Basta't pag nakalaya siya, 5 years. 5 years, add ka ng 5 years, pwede nang tumakbo. Yun. Kaya baka magugulat kayo, may mga tumatakbo na, di ba dati convict yan? Yes. Kasi meron pong expiration yung disqualification of 5 years. Importante yan. Kasi nga, parang to correct that misconception. Kasi parang sabihin, convict na yan eh. Hindi ba disqualified yan? Yun. So, thank you for clarifying that. Thank you very much also, Judge Chi. Ayaw mo talaga gamitin kita example. Hindi. Ayoko. Sige. Hindi maganda. So, maganda mo lang ako gamitin. Sige. Dahil dyan, ikaw na mag-share ng iyong takeaways from last episode. Okay. So, ako naman, dahil napag-usapan din natin ng bahagya tungkol dun sa party list. So, yun naman ang mas gusto kong i-discuss further, yung tungkol sa party list system natin. Now, mga kahuntahan, bakit nga ba tayo nagkaroon ng party list? No? Actually, nasa Constitution yan, tapos nagkaroon din po tayo ng batas. Ito pong Republic Act 7491, ang Party List System Act. Now, doon po sa batas na yon, magandang tignan po natin yung nakalagay sa Section 2 tungkol sa Declaration of Policy. Kasi nga doon po napapaloob, bakit ba ipinasa itong batas na to? Bakit kailangan itong batas na to? So nakalagay nga po doon that the state shall promote proportional representation in the election of representatives to the House of Representatives through a party list system na dapat registered national, regional, and sectoral parties or organizations or coalitions thereof, no? Which will enable or bibigyang parang magbibigay daan sa ating mga Filipino citizens. Empower. Belonging to the marginalized. Ito yung marginalized and underrepresented sectors, organization, and parties, and who lack well-defined political constituencies, but who could contribute to the formulation and enactment of appropriate legislation para naman sa kapakanan ng buong bansa. Correct. Okay, para hindi lang doon sa kanilang sektor. Hindi lang sa kanilang sektor. So in other words, ang bottom line nun, parang binibigyan ng pagkakataon na yung marginalized sector, yung sinasabi nga nasa laylayan ng lipunan, ay magkaroon ng boses doon sa Kongreso, no? Yun yung noon. So napakaganda, napaka-noble ng purpose na yan. Correct. Ng party list system.
Pero, gaano nga ba ito ka-effective, no? At, hindi, pero anuhan muna natin bago tayo pumunta doon. Maganda ring i-cite itong lumabas na article, bago lang ito, Attorney Ale, doon sa Philippine News Agency website, no, October 24, 2024. Si Mr. Ferdinand Patino ang nagsulat noon. Kasi doon parang, medyo maganda yung discussion niya about the party list. Sabi, ang title ng article, COMELEC to Voters, Scrutinized List of Party List Nominees. So, dun kasi, parang nabanggit yung resolution 9366 ng COMELEC. Kung paano ba, di ba naalala mo natin ang pag-usapan natin, paano ba maging party list nominee. So, ito po yung qualifications, no? Should be a natural-born citizen of the Philippines, tapos registered voter, tapos resident of the Philippines for not less than 1 year immediately preceding election day. Able to read and write, yan, marunong magsulat at magbasa, at bona fide member of the party he seeks to represent for at least 90 days preceding the election day, no? So, para membership niya, bago mag-eleksyon, dapat member siya doon. 3 months before 3 months before. And at least 25 years of age. So, yun pasok lang. ka. Pasok ka rin. Doon sa ano natin na second chance. Your second chances party list. Oo, yan. Yeah. Parang dapat meron tayong asterisk para nauna tayo doon sa second chance party list. So, yun lang ang qualifications. Alala mo na pag-usapan kasi natin yan noong last time. Okay, speaking of which, magitin lang natin, kung baka basta na doon sa mga kauntahan natin na nagsimulang bumoto nung time na naunang na-introduce sa party list. Siguro 90s. 98. Oo, 98. Parang ganun. Napansin nyo, marami mga party list na gusto letter A. Oo. Diba? Akbaya, Anakbaya, Abansi Pinay. May Abansi Pinay pa ba? Meron pa rin. Meron pa, tapos mga basta sabi unahan talaga nila iba. Yes. Kasi dati alphabetical. Sa dami ng mga party list, talaga mas unang makikita ng mga botante yung mga nasa letter A. Tapos hindi na nag-iisip, yun Correct, na lang. Yun parang na lang. Ano na, Pero ngayon, buti ginawa ng COMELEC is raffle ang ranking. Yan Kaya na. ngayon, ibang mga letter A nasa dulo. Okay. So, pero may pag-asa pala yung second chance party yung second list. chances pag nabunot tayo tapos nasa una. Pero tama yun, kung under the old policy pa rin, lagyan natin ng asterisk. Tama, talaga mauna ang second tayo. chances. Ayun. So, tapos yun pala, dun the same article, ang sabi kasi ni COMELEC Chair, parang 10 yung nominees pala sa ganyan. Dami pala, dami. no? Kaya pero parang, ang upo doon, 3 lang. Oo nga. Parang at most, ilan lang makakaupo. Kasi di ba, depende nga doon sa ilang number of votes na nakuha. Now, maganda rin pag-usapan, gaya nabanggit ko kanina, since noble yung purpose nga ng party list, beneficial ba siya talaga? So, meron namang isang article na lumabas din, Attorney Al, the party list system in the Philippines, is it better or worse for democracy? Ito naman ay lumabas sa Asia Dialogue website. Ang nagsulat po ay si Mr. George Villamortigno. July 14, 2019 pa ito. Pero yun nga, it still applies, no? Sabi, at the end of the day, there seems to be no indication that the party list system in the Philippines has the capacity to ward off traditional political elites in the national legislature and instill democratic principles. So para kasing na-infiltrate na rin naging another vehicle lang siya dun sa mga trapo na makapasok, 'di ba? So para na-abuse yung ating yung party list system na yon kahit na noble purpose sana siya. So if anything, the party list system seems to have accommodated traditional political and elitist structures. At the same time, having such strong attachments to elitist politics may hinder the capacity of the party list system to provide a platform that can be an effective counterpoint to authoritarian tendencies. So yun yung parang pinoint out dun sa article na yun na marami pa yan. Maganda po yung article na yun. So sa mga gusto pong magbasa pa more on this, pwede nyo pong basahin. Yung tungkol dyan sa party list, yung party list system natin na maganda sana ang purpose pero na-abuse na nga. Kasi tinrace niya rin dun na parang sa simula, ito yung mga tapos napasukan na ng kung sino-sino. Ayun. Kaya na nga, di ba, tulad nga sinabi mo, doon sa mga disqualified na tumakbo, doon sa mga districts or as local officials, dahil doon sa maximum 3 terms, ang gagawin, tatakbo sila for party list. So, nakaupo pa rin, nasa pwesto pa rin. And after that, babalik na naman doon sa In the meantime, pinapatakbo doon kamag-anak, kapatid, anak, asawa. Yun nga. Ang last lang, medyo mahaba itong quoted statement, pero punta na lang ako doon sa last sentence kasi yung pinakamaganda rito.
The lasting effect of the party list system can be regarded as one that undermines rather than reinforce the legacy of people power. So dun kasi nagsimula yun sa konsepto ng people power. Pero sabi nga, dahil nga napasukan, power to the people, sana people party list, people-oriented party list. Yes, at yun na nga, yung talagang true representation of the marginalized sector, hindi naging ganun. So yun, sana magawa Sige naman lang, yan. pag tumakbo tayo sa party list, sa ilalim ng second chances party list, baka maibalik na talaga yung original purpose or spirit of the party list. Ng buhay yun. Diba? Hindi na siya ma-bastardize. Yes, yan. lalim naman ng bastardize. Parang ano ba? Na-abuse. Sige na lang, na-abuse na lang. Okay, sige. Thank you very much, Judge G, for that quick overview on the party list system. So mga kauntahan, our episode 120 is available kasama ng iba pang episodes on GNN People's Court pages sa Facebook at saka sa YouTube. Just search and click on the episode that you want to watch. Sana po ay makatulong sa inyong mas malalim na pag-intindi sa batas. Sana din po lahat ay naka-like and follow na sa FB page, naka-subscribe sa YouTube channel ng People's Court at naka-on na ang alarm para ma-update po kayo agad kada ma-upload ang latest episode ng People's Court. Tama. At syempre, bukod po sa panonood, please feel free to share and forward po our episodes sa mga kapamilya, kaibigan at kakilala nyo po na sa palagay nyo makikinabang sa episode na yon. Lalo na po sa mga law students, bar reviewees at miyembro po ng Lupon sa Barangay among others. And mga kauntahan, mas mainam na abangan at mapanood nyo ang latest episode ng People's Court on its premiere airing on TV, katulad ng mami ko. Nag-aabang every Saturday. Hello po, so most of the time naman pinapalabas yung premiere episode, yung premiere showing ng episode tuwing Sabado ng 7 p.m. sa One Media Network, which is the new name of GNN. May replays din po ang latest episode ng People's Court sa One Media Network buong linggo sa iba't ibang time slots, madalas tanghali. Ayan. Kung hindi nyo po naabutan ang premiere airing nito nung Sabado, mapapanood nyo po ang One Media Network sa GSAT Direct TV Channel 1, sa Sky Cable Channel 73, Pacific Cable Channel 28, Destiny Cable at sa iba pang cable provider sa iba't ibang probinsya, pati na rin sa UHF Channel 47. At kung wala pa po kayong cable or di kaya po ay nag-iisip magpalit ng cable provider dahil wala pong One Media Network sa current cable provider ninyo, we highly recommend po na kumuha kayo ng GSAT para po may access po kayo not only to the other interesting homegrown shows of One Media Network katulad po ng People's Court, but also to other local and international channels. Now, for information and installation, please visit www.gsat.asia o di kaya po bisitahin yung social media accounts ng GSAT. Katulad na lang po ng Facebook page na at GSAT Direct TV. And as we always say po, watch, learn, enjoy, and share to others as well para po mas marami pa ang matututo tungkol sa iba't ibang aspeto ng batas. Remember, Judge G, knowledge is power and sharing is caring. Yan. And again, maraming salamat po ulit mga kahuntahan sa walang sawang panunood at suporta ninyo sa People's Court. And of course, special thanks po sa mga nag-share na ng ating episodes at maraming salamat po in advance sa mga mag-share pa lang. Yes. So with that, it's time for our special shout-outs to some of our kauntahans. Ang una nating babatiin ay si DJ Mags U Navarrosa na nag-post sa FB page natin ng comment sa episode 117 natin na In Heat on Marital Rape, kung saan naging guest natin si Attorney Jerome Don D. Arce. Ito yung message niya. Lagi po akong nakaabang nanonood ng hashtag One Media Network, hashtag GNN People's Court. Babatiin ko lang po ang nagbigay kulay ng programang ito na ang host na sina Judge J. Oyenko Nolasco and host Attorney Al Jumrani. God bless and more power. Wow, thank you very much po, DJ Mags U Navarrosa, sa very inspiring message po. Alam mo, pagka nakakabasa na ganyan, at least diba, nakaka-appreciate. Totoo, nakakatawa, parang nakakapagpasaya sa atin talaga. Correct. Kaya please continue to watch and support People's Court po. Oo, kumbaga nakakawala ng pagod kasi na-appreciate yung efforts natin, diba? So maraming salamat po sa inyo. At yun na nga po, basta pagpatuloy niyo lang po ang pagsuporta sa amin.
Na masusunod naman nating babatiin ay ang kahuntahan natin, naging estudyante natin pareho pala, Attorney Al. Si Netch. Oo, na si Jenny Gilmore 9619 na nag-post ng comment kamakailan sa episode 3 natin. Episode 3 pa to ha, pero ito yung pinag-anuhan niya. Yung episode 3 po na yon tungkol po sa body-worn cameras, kung saan naging special guest natin for the first time, si Judge Mervin Samadan, na naging guest po natin ulit at kailangan mag-guest ka ulit. Okay? Sabi ni Jenny, I love the way the guest judge explained the topic. So si Judge Mervin po yun. I feel I can learn a lot from such a style of elaborating on important issues relating to the wearing of body cam during the search and arrest operations. Thanks also to the hosts, Attorney Al, my indefatigable professor in property and LTD class. Wow. Yun. And that's at CU Law and former RTC Judge Jing, my professor in court administration at the same university. Bitin talaga yung every episode, sabi niya. Sana i-extend yung time and maybe what the guest judge said, do a part 2 po for the satisfaction of the viewer. So, di ba? Wow. So, thank you, Jenny, especially for your suggestion to do a part 2 of this particular topic, no, or episode, and that's duly noted. Oh wow, judge na judge. Oo, duly noted. Yeah, diba? Ayan, so maraming salamat ulit kay DJ Magsiu Navarrosa at kay Jenny Gilmore. Ayan, na-miss na kita. Ayan, na-miss na kita sa class ko. Pero I'm happy siguro ngayon, 2 years na since ko siya naging estudyante. Okay. So baka 4th year na siya ngayon. Oh, baka. Pero wala siya sa practice court class ko. Bakit nga ba wala ka sa practice court class? Last year ko siya naging, last school year, second sem. Bakit next sem? Oo nga. Hindi, Every pero sem ba ang hindi, practice pra-court court? 1 and 2, 1 year yan okay. So, yun. Sige. So, hope to see you, no, as soon. Yan, soon sa class or sa review or in court. Court talaga. Or dito, di ba? Mag-guest ka dito sa isa sa episodes ng New Lawyers. Oh, yes. Tama. Correct. Okay, sa iba pa nating mga kauntahan, please keep your positive comments and messages coming dahil talaga po nakaka-inspire. Kaya mag-shoutout po kami sa inyo sa isang future episode ng People's Court. Tama. And with that, mag-personal shoutout naman na tayo, Attorney Al. Sino bang nasa listahan mo this week? Thank you, Judge G. Isa lang ang aking shoutout. Ang babatiin ko this week. At ito ay ang aking kapatid. So, bon voyage to my brother Don Don sa kanyang pagsampa ulit sa barko. See you again in 8 months. Ayan, diba? After matagal. 2 months na bakasyon. Oo, tapos 8 months. Oo, yeah. So, kaya ayun na naman. Pero okay lang, at least, diba, may asahan na naman ako perfume. Yun talaga, no? Okay, how about you, Judge? Sino ang babatiin mo? Okay, magsa-safe travels muna rin ako yes. kay Don Don. Safe travels, mag-ingat ka at sana magka-meet na tayo in person sa susunod na uwi mo rito sa Pinas, no? Para mas ma-determine ko kung sino nga ba sa inyo ang kamukha ni Nina Papang at Mami Fatima. Ikaw ba o ang kuya mo si Attorney Al? And of course, hello po Pang at Mami Fatima. Sana makita po tayo ulit soon pag kami MCD lecture at yun na nga, kasama na po si Attorney Al doon, no, sa susunod. Now, for my personal shoutout, gaya mo Attorney Al, isa lang ang babatiin ko this week. Happy birthday to my panganay, Barry, wow. who is turning 25 on November, November 6. Nagkamali ng ano. November 6 mo ang kanyang birthday. So, by the time this episode is air, malapit na talaga dun sa kanyang birthday. So, quarter of a century ka na, kuya. Diba? Para ka pa rin, pero pag tinitingnan ko, parang nagpa-flash sa isip ko pagka mula, baby pa siya, baby, maliit tapos pa ganyan. siya. Tapos yun, quarter of a Yung century naalala ko yung picture nyo, nasa golf course kayo. Oh, diba? Para may hawak-hawak siya golf club ba yun? O hawak lang niya kasi? Baka si Gary yun. Si Gary ba yung hawak mo? Okay. Pero malaki-laki na si Kuya. Pero yun na nga yung mga baby pictures, ganyan. Pero yun na nga, kahit quarter of a century ka na, you still have your whole life and a bright future ahead of you. And thank you for being the best kuya to Gary and the best panganay son to Daddy and me. We're also blessed to have you and we love you so much, kuya ko. And remember that Gary and I are always here for you. Oh, that's so sweet, diba? Ay, nakaka-inspire yung relations nyo. Ako, I've been, watching, of course, pagka magkakasama, diba? Pag halimbawa, meron tayo lakad, hinahatid kanila dalawa. Akala mo talaga magka-abroad si Judge. Ihahatid si Judge, tapos pag nagpaalam, akala mo, alam na nga, diba? Pag-abroad na, mga 6 months siyang nasa ibang bansa. Yun pala, natatungan. Yeah, they're very close. Yes, no? So,
amidst itong mga controversy or mga issues ng parents and children, di ba? Because of the recent, alam mo yun, Kaloy versus Angelica, yung mami niya ganyan. Pero again, mas maganda pa rin makita yung maganda ang relations ng parents at saka anak. At yun, nakita ko ngayon sa kanila. Oh my God, my mom is watching right now. O kayo rin, si Mami Fatima talaga every week. Di ba? Yan ang talaga suporta ng nanay. Hindi nakakamiss for 3 years. Pero ewan ko lang kung sasabihin ng mami ko, kung sasabihin din ba ng mami ko yung sinabi mo, thank you for being the best panganay. I don't know. I'm sure. Nako, mami, pag nakita tayo, yan, tatanungin din kita. Pero kasama si Atty. Al, parang interview, parang, Mami Fatima, paki-confirm po, best panganay niyo po ito. Di ba sabihin niya, pwede ba I will answer it in executive session? Anyway, happy birthday ulit, Barry, and my birthday prayer for you is this, being your former professor, na I pray that you become a marvelous lawyer. Marvelous kasi dahil na kay MVL, Justice Mary V. Lopez. A marvelous lawyer this year na. At mag-o-oath ka na sa January 24, 2025. Nako, maraming salamat for that, Atty. Al. At magdilang anghel ka sana doon sa senaryo. Kasi maganda. Kaya yung kanina negative, parang ayoko nun, baka magdilang anghel ka doon. Ano ba sabi negative sabi ko? Hindi yung ginagawa mong example doon sa estapak. Huwag po doon. Dito ka magdilang anghel pa. Kaya yun. So yun, maging prophetic po sana sinabi na Atty. Al para kay Barry, no? And thank you for that. We keep on praying for him. Now with that, it's now time to reveal to our kahuntahans kung tungkol saan nga bang episode natin today. Habang umiiyak po si Atty. Siya yung naiyak. Siya yung nagsenti sa birthday ni Barry. Pero anyway, special episode po talaga ito, di ba, Atty. Al? Yes, Judge. Kaya special episode tayo today kasi po sa dami po ng mga tanong na ipinapadala ninyo sa amin mga kahuntahan, we decided na it's time for another special episode na entirely devoted to answering your questions. So mga kahuntahan, welcome po sa Tanong Nyo, Sagot Namin Part 5. Yon. Kaya abangan nyo po yan mga kahuntahan sa ating second and third segments sa pagbabalik ng People's Court. Please be advised that the views and opinions of the host and guests do not reflect those of the station, the management, and its network. The information provided in the show does not and is not intended to constitute legal advice. Instead, all information and content in the show are for general informational purposes only. No viewer should act or refrain from acting on the basis of information provided in the show without first seeking legal advice from a proper counsel. No attorney-client relationship is created or intended to be created with the audience of the show. Welcome back to the special episode of People's Court, ang Tanong Nyo, Sagot Namin Part 5. We are now on our second segment, ang Legally Speaking. And it's me again, Atty. Al Jumrani, kasama ang the one and only Judge Jing Oyenko Nolasco. Hi ulit, Judge. Hi ulit-ulit sa'yo. Hi ulit-ulit. Double, o diba? Super high sa'yo, Atty. Al, at sa lahat na ating mga kahuntahan. It's me again, former Judge Jing Oyenko Nolasco. Now, para po makarami, simulan na natin ang pagsagot sa mga tanong ng ating mga kahuntahan, Atty. Al. Yes. At dahil ikaw naman ang naunang sumagot sa featured questions natin sa last episode natin, ikaw naman, ikaw pa rin. Joke lang. Ako naman ngayon. And since this is a special episode, mga kahuntahan, unlike sa usual nating style ng isa sa amin ang magtatanong, then yung isang sasagot and vice versa, dito po, kung sino pong magbabasa ng tanong, siya na rin ang sasagot. Ay, naku, gusto ko yan. That's right, Judge. At sabi mo ha, ikaw ang buena mano sa tanong. Of course. At sa pagsagot, ikaw. Ikaw na. Okay. Sige, Atty. Al, I read the first question na pinost ang kahuntahan nating si at Bebot Miano 8451 na napakasipag niya. Oh, talaga? Oo, na mag-good morning or good day sa atin. So, hello din po sa inyo. Special shoutout din sa inyo. Tapos nag-post siya ng question. Talagang avid follower natin si at Bebot Miano. So, hello po.
At nag-post siya sa episode 118 in aid of legislation kung saan naging special guest natin si Attorney Dada. At thank you nga pala sa padala mo, Attorney Dada Aquino. Tama po ba na isang barangay kagawad ay siya pang presidente ng senior citizen ng barangay? Dati po siyang president ng senior bago naging kagawad. Salamat po. So, salamat po at Bebot Miano 8451 sa tanong nyo. Pati na rin po sa pag-greet nyo po lagi sa amin, gaya nung nabanggit ko kanina. And of course, please continue to watch and support People's Court. Now, nirefer po namin sa aming, yung nga tinatawag nating resident expert natin sa election laws Kasi pag kami mga gantong election-related concerns, yung mga qualifications, disqualifications, sa kanya tayo nagtatanong. So, si Attorney Ronald Boom Santiago. At ano naman, thank you Attorney Boom kasi lagi pagka mayroon kaming nire-refer sa'yo, sinasagot mo kami agad. So thank you for that. Ang sagot niya, quote-unquote, wala naman pong express prohibition subject to rules against conflict of interest and existing ordinance. Ayun. So yun naman, kasi talagang doon naman sa Omnibus Election Code, walang ganon nakalagay. Tapos, at saka doon sa problem sabi, bago siya na-elect na kagawad, lalo na nga, presidente siya ng senior hindi naman sa So parang wala naman pong ganong disqualification. Correct. Lalo na nga, hindi naman sabay. Kumbaga one after the other naman yun. Okay. Ayun. So I hope na at na-clarify kaya rin yun. siya nanalo ng kagawad kasi ayun, kilala na siya as head ng seniors. Ng seniors. At saka, siguro, nakita ng mga constituents nila na he was... nagtatrabaho siya. Yan, exactly. He was doing his job well, kaya nanalo siyang kagawad. Kumbaga, parang it's just proper na ang i-elect nyo rin po talaga yung mga makikita nyo nagtatrabaho, di ba? Yung tinutulungan kayo. True. Wala namang additional yung pagiging presidente ng seniors wala. Talagang kawang gawa rin yan, di ba? Kaya parang okay naman na nanalo tong si presidente ng seniors na yan, di ba? Ewan ko lang bakit kaya dyan na itanong ito. Oo nga Tama po ba? Okay, anyway. So, wag na natin bigyan ng kulay politika, no? Ayan. Okay, so thank you, Judge, and to Attorney Boom for that direct answer. Sa tanong ni at Bebot. Napakanta pa ako ng kanta ng... Oo nga Sino mo kumanta nun? Si Ana Apple the App. Apple the App. Ano nga yung group niya? Ano grupo nila? Shucks. Sige, nag-isip. Yun ang pinag-isipan. Okay. Sige, baka maisip natin. Mamaya, maisip natin yan. Basta yun. Si Apple the App. Apple the App. Ano yung grupo nila Apple the App? Oo nga Oh my God, ano ba yan? Sige, paki-comment na lang po dito sa video na to. Anong grupo ni na Apple the App? Tama. Ayan. Okay. So, now our second question naman ay galing sa kauntahan nating nag-post ng tanong sa YouTube sa episode 9 natin on ejectment with Judge Janice Odarbe. So, ang tanong niya ay, Judge Jing at Attorney Al, paano po kung matagal na nasangla ang lupa na pinagtayuan namin ng bahay? Noon hindi pa ito nasangla, nag-rent kami. Kahapon, tinubos ng may-ari. Pagkatapos, gusto namin magrenta, hindi na po tinatanggap kasi para daw madali lang kami filean ng ejectment. Ayan. Ano ba yung tanong na yun? Anyway, thank you very much, Michelle, for your question. So, doon sa tanong, ika-clarify ko lang, kung yung bang list nila or yung agreement ba ay for a term or for tolerance. Yun. Kasi kung merong term, ibig sabihin may expiration yan, then kailangan i-honor at galangin nung may-ari yung term. So, kung nakalagay doon na 5 years, then hindi sila pwedeng paalisin doon. At saka, kung merong intention to pay rent, dapat tanggapin yung rent. Kasi baka kasi ang yung sinasabi niya, ayaw tanggapin yung rent para mapailan sila ng ejectment for non-payment of rent. Correct. Pero kung may term, obligasyon ng lessor na galangin yung lease. Tapos, obligasyon naman ng lessee na magbayad ng rent. So, dapat tanggapin yon nung lessor. Okay. Pero, doon kasi rin sa problem, nakalagay doon na since nasangla yung lupa, pero before noon, sila na yung nagre-renta doon. Tapos nasangla. And then, binawi. Kumbaga, tinubos. Ngayon, gusto nila mag-rent ulit. So,
ayaw na. Okay. So, posible din na by tolerance, yung kanilang possession of the property. So, kung by tolerance ito, ibig sabihin yung wala kayong term, tapos alam mo, hindi rin siguro regular yung pagbabayad ng rent, then that tolerance can be withdrawn anytime. Correct. Kasi po, possession of the rented property is by tolerance. So, who has the right? The owner has the right to recover the property for his or her own use if there is a need for it. Definitely with proper notice to the possessor. Yun. So kaya doon kay Michelle, check if you have a contract. Yes. So kung meron kayong contract with a term, then you have the right to stay until the end of the contract. Yes. Provided nagbabayad ka ng rent. Correct. Pag hindi naman tanggapin yung bayad ng rent nyo, yun na, consignation na. Yes. Mag-consignate na kayo. Pero napaka-komplikado na. Correct. Tsaka may Pero anyway, filing fees pa yun. ano sinasabi natin? Dahil nga magkasama naman kayo ng barangay dyan. Pag-usapan nyo sa barangay. Correct. Okay, so yun po. Thank you, Thank Michelle, for that question. Thank you rin, Attorney Al. Yes. Ang ano ko lang dun sa problema ni Michelle, parang feeling ko, baka dun siya dun sa nasanglaan. Tapos sinubos ang may-ari. So, yun nga, pero tama naman yun, baka kasi may kontrata. Okay lang, irespeto yung kontrata. Pero kung yun na nga, parang dun sa second instance, na baka sa iba siya nakipag-deal, tapos na ano na nung may-ari, kaya definitely, ang mayroong right to the possession is the owner. Yes. Hindi po ang bangko, hindi po ang creditor, it's the owner. Tama. At ang owner lang po ang meron din karapatan na mag-renew at ipaupa sa ibang tao din. At hindi yung creditor, hindi rin ang bangko. Tama. Okay. So, thank you, Attorney Al. Now, on to our third question na galing sa kahuntahan nating si at Ariel Lubiano na nag-post ang tanong as a comment sa episode 22 natin on BP22 with Judge Karen Canullas Armada. So, ito yung tanong niya. Actually, ito po kaya nga binabalikan po namin, sinusuyod natin yung mga lumang episodes para baka may na-miss out tayo ng mga questions. Katulad nito, sabi niya, Judge, bakit kulong naman kagad? Ako po ay madaming natalbog na cheque sa mga nautangan ko ng mga financing. At kasi nagnegosyo po ako, nalugi talaga ako. Naipaalam ko naman sa kanila na close account na ako. At ako ay nalugi talaga. At nakikiusap na liitan na lang ang hulog para makabayad ako. Paano gagawin ko po? Yun. So nakakalungkot din nangyari kay Ariel, no? So, Ariel, kasi hindi namin alam kung baka nasampahan ka ng kaso or what. Siyempre, this is something... Or kung meron na siyang judgment. Yun na nga. So, this is something na parang mas dapat kausapin mo yung abogado mo. Now, kung ang worry mo is baka masampahan ka, baka dito makatulong itong discussion natin, no? Kasi dun sa sitwasyon mo, hindi naman agad kulong yan. Kaya yung penalties po kasi for BP22, pwedeng imprisonment, pagkakakulong, pero pwede rin namang fine na up to double the face value of the dishonored check or both. Ang may discretion po niyan ay ang judge. No? So titingnan po ng judge, katulad nung dati ako ay naging Metropolitan Trial Court Judge. So sa mga sitwasyon katulad ni Ariel, ng mga nangutang sa lending, kasi nga sa mga lending naman, with all due respect sa mga lending natin, ang tataas ng interest nyo, tapos pinag-i-issue nyo ng cheque, parang guarantee, tapos papipirmahin pa na notice of dishonor na diba? Naka-ready na. So pagka ganun po, ang sa akin fine, hindi imprisonment. Fine ang ini-impose ko na up to double the face value of the check. Now, magandang pag-usapan din po natin or banggitin itong kaso ng Sumbilya versus Matrix Finance Corporation na lumabas po noong June 29, 2015. No? Doon po kasi kinlarify po ng Supreme Court yung tungkol sa Administrative Circular Number 12-2000. Kasi doon po, sa Administrative Circular na yan, nagkaroon po ng tinatawag na Rule of Preference tungkol po doon sa application of the penal provisions of BP Bilang 22. Kaya ang sabi po, tignan daw yung circumstances of both the offense and the offender kung meron bang good faith or baka naman may clear mistake o kaya naman ay yung fact without taint of negligence. Pagka ganun daw kasi, pwede na yung fine na lang, no? It should be considered as the more appropriate penalty.
Tapos sabi rin doon, needless to say, the determination of whether the circumstances warrant the imposition of a fine alone rests solely upon the judge. So talaga naki-judge yan. Should the judge decide that imprisonment is the more appropriate penalty, Administrative Circular Number 12-2000 ought not be deemed a hindrance. Kasi hindi naman po ibig sabihin no, na because of that, parang puro fine na lang. Hindi naman po ganon. Correct. So, kaya hindi rin pwede pumili yung akusado. No? Your Honor, I will plead guilty pero impose a fine lang. Oo. Pwede ba yun? Hindi, ganito, pwedeng i-consider. Okay. Kasi nga parang lalabasan na plea bargaining. Oo, ganyan, di ba? Basta pumayag din si prosecutor tsaka si complainant. Kasi ang complainant usually, ang hahabulin yan is yung face value ng cheque, di ba? So parang, sige, fine na lang, basta bayaran mo tong cheque na to. Parang pero ganun. hindi siya exclusively na fine. Depende pa rin kay judge na yes, mag-impose na pwede mong i-propose, pero titingnan pa rin. Pwede sabihin na gusto ko lang makatikim ka ng kulong. Nako, patay. Ayun sa mga repeat offenders na yun. Okay. So, sabi rito pa rin sa kasong to, no, yung Administrative Circular 12-2000, hindi po tinatanggal nun ang imprisonment as an alternative penalty for violations of BP Bilang 22. Now, isa pa pong dapat tignan din ay kung ang fine lang po ang i-impose at yung accused po ay unable to pay the fine, wala pong legal obstacle dun po sa application ng revised penal code provisions on subsidiary imprisonment naman. So, yun po yung tinitignan natin dyan. May computation yan, no? Depende sa fine, ilang araw ka makukulong. Yes. So, yun naman ang parang pang-balance doon eh. Correct. Kasi nung naalala ko, nung lumabas ang 12-2000, sabi nung lahat, na-decriminalize na ang Kaya BP 22. naalala ko yun, Kasi puro fine daw, parang yung objective daw na mabawasan niya yung pag-i-issue ng mga dishonor checks, yung mga tumatalbog na cheque, nawala na raw ng buhay, nawala ng saysay. Hindi po gano'n. Nandun pa rin naman yung imprisonment. It's just that ginawang mas humane, mas patas yung batas, katulad niya sa sitwasyon ni Ariel, yung binigay na sitwasyon. Sa gano'n na napilitang mangutang, hindi naman talaga sinadyang hindi makapagbayad, then mas at proper saka para fine. din hindi overcrowding sa mga kulungan. Correct, dahil no? lang dyan sa BP 22. Oo, lalo na ang Korte Suprema nga nag-aano ng mga jail decongestion efforts eh. Kaya nga bumalik din yung mga nila ng regular jail visitations for the judges para ma-monitor nga yun. Yun. Okay. Ayan, thank you very much, Judge, for that thorough explanation on BP 22. Ayan. Sabi sa inyo, ikaw talaga gawin ko sample talaga sa BP 22. Hindi, as a judge. As a judge, not as the accused. Yes. Yun, dapat. Okay. So now, before we go on a break, we have time for one more question na talagang hinalukay pa natin from old episodes of People's Court sa YouTube. Correct. Katulad na lang ng fourth question natin na pinost as a comment ni at December Diola sa episode 34 natin on estafa, kung saan naging special guest natin si Dean Jim Festin. Ang tanong po ay, ask ko lang po sir, pag magsampa ng kaso estafa, ilang taon ba ang time-lapse? Sana po masagot. Thank you very much. So, in the case of Orbe versus Miaral, GR number 217777, na pinagdadesisyon na noong August 16, 2017, according to the Supreme Court, under Article 315 of the Revised Penal Code, the penalty for estafa shall be determined by the amount allegedly swindled by the accused. So, depende dun sa amount involved. Ngayon, under Article 25 of the Revised Penal Code, the penalties of prison mayor and reclusion temporal are considered afflictive penalties. Okay. Ayan. So, tanda natin yung afflictive penalties. Ngayon, sa ilalim ng Article 90 of the Revised Penal Code, crimes punished by afflictive penalties such as estafa, they prescribe in 15 years. Ayun. Kaya kung ang kaso po, yung estafa, kumbaga yung offense was committed in year 2000. Year 2000. Sige. So, kailan nag-prescribe? 2015. 2000 plus 15. Oh, tama. Kasi 2000 plus 10, 2010 plus 5, 2015. Oh, 15 years, di ba? 2016? Ay, bakit ganun? 2015. Plus 15 eh. Nga pala, kasi 2000. O nga pala. So, yeah. So, 2015. So, yung mga may utang, hindi pala utang ang estafa. Kasi wala nakukulong sa utang. Basta pag estafa, yung mga scam na yan. Oo, hanggang 15 years ang babantayan nyo. Pero syempre, huwag na kayong mag-antay ng 15. Isahan pa nyo na agad kasi habang tumatagal.
it's not about estoppel. Wala namang estoppel or laches, di ba, sa civil case. Pero ang problema dyan, preservation of evidence. Ayun, oo. Paano mo ipoprove yung crime kung ganun nakatagal? Witnesses, hindi na nila maalala. Baka mamaya, hindi lang si Alice Guo magsasabi na hindi ko po maalala yung honor. Pati yung witness mo. Correct. Pati yung witness mo, magbigla mag-Alice Guo, hindi ko na po maalala your honor. Kasi sa tagal. Sa sobrang tagal na. Okay, next, yung mga papel. Yes. Yung mga dokumento. Correct. Kung halimbawa, check yan. Normally, pag check the best evidence is your check. Kung halimbawa, kung saan mo na itabi ang mga check mo. Naburan at lahat. Di ba? Kasi, tapos lalo na yung sa likod, di ba? Tatak doon, di ba? Kaya wag nyo na patagalin. Correct. Tapos lagi natatanong ng korte actually, bakit ngayon lang? Yes. Bakit hindi mo pa final dati? Anong nangyari? Yes. Parang nagiging interest ng korte. Ano nangyari doon sa 15 years na yon? Dapat meron sufficient justification. Bakit hindi mo siya final agad nung naging readily available na sa itong remedy na to at naghintay ka talaga. You took your own sweet time in filing this case. Yun. So anyway. So thank you, Attorney Al, for your straight to the point answer. No? Pero in-explain mo pa rin bakit naging 15 years. No? Base nga dun sa kaso. So thank you. And just like that, naka-4 na tanong na tayo, Attorney Al. Pero mga kahuntahan, this episode is not yet over. Dahil after the break, we will go to our third segment, yung Amicus Curiae, kung saan sasagot pa po tayo ng ilang piling tanong na ipinadala nyo sa amin, mga kahuntahan. Kaya dyan lang po kayo dahil magbabalik pa ang People's Court. Please be advised that the views and opinions of the host and guests do not reflect those of the station, the management, and its network. The information provided in the show does not and is not intended to constitute legal advice. Instead, all information and content in the show are for general informational purposes only. No viewer should act or refrain from acting on the basis of information provided in the show without first seeking legal advice from a proper counsel. No attorney-client relationship is created or intended to be created with the audience of the show. Hello po mga kauntahan. Welcome to the special edition ng People's Court. Ang tanong nyo, sagot namin part 5. Kaya special version din ang third segment natin, Amicus Curiae. Yes. It's me again, Atty. Al Jobrani. At syempre pa, hindi kompleto ang People's Court kung wala ang natatanging, ang nag-iisa. Walang kapares. Kahit si Diwata Pares. Si Judge J. Uyenko Nolasco. Hi again, Judge. Hello ulit sa Attorney Al and to all our kahuntahan and to Diwata Pares. Napopromote natin siya. Diba? Kailangan meron siya ipadala dito sa atin. Correct. So we hope to meet you in person, Diwata. So it's me again, Jing Uyenko Nolasco, a former judge. At gaya ng sinabi ni Attorney Al, special version ng Amicus Curiae segment natin today. Kasi kung normally po ay may special guest tayo na tinatawag nating Amicus Curiae or friend of the court para mag-share ng kanyang expertise on a particular law or issue, today po, gagamitin po natin ang third segment to answer more questions from you po mga kauntahan. So without further ado, I'll proceed na to the fifth question. Na galing sa kahuntahan nating si, ang ganda ng kanyang, anong bang tawag sa ganyan? Sa YouTube. Profile name. Yung ganyan. At Fierce_Battlefield. Diba? Ang galing. Yeah. Na nag-post ng tanong sa comment section ng episode 38 natin on recognition of foreign divorce with our special guest si Attorney Maylene Yumul Espina. Pero hindi tungkol sa divorce. Patungkol sa Notarial Commission. Kasi I think, dahil yung episode before that was about the notarial law. So, siguro napanood niya yun. Tapos nanonood siya nitong episode na yun. Doon niya na i-post yung question. So, ang tanong niya, saan po ba namin pwede i-check online kung may notarial commission ng isang lawyer na lalapitan for notary? Hassle naman po if pupunta pa sa physical office ng Supreme Court or regional trial court po, no? Sana po ay merong website para ma-check agad. Okay. So, ano nga at Fierce Battlefield. Ayun, at Fierce Battlefield.
Eto no, meron kasi tayong Supreme Court website. I-check mo na lang. Madali naman siyang i-google. Tapos meron dong yung mga email addresses sa mga korte. So i-check mo doon, paki-check mo na lang yung email address ng Regional Trial Court na may jurisdiction doon sa notary public. Like for example, gusto mo magpanotaryo sa Manila. So, ang titingnan mong email address ay yung sa email address ng RTC, ng Office of the Clerk of Court of Manila. Yun ang pinakamaganda, doon ka dumiretso. Para ma-verify mo, at yun, pwede kang mag-send sa kanila ng email, tapos itanong mo na rin kung may notarial commission nga ba itong taong to, itong notary public na gusto mong malaman kung meron nga notarial commission. And maganda yon kasi pa nagtatanong tayo sa OCC, sa Office of the Clerk of Court, kung saan mang RTC ito, at nakarating yon dun sa executive judge. Ang mga executive judges kasi natin ngayon, nagiging vigilant na tungkol emails? dito. Sa emails at saka sa pag-check ng notarial commissions ng mga notaries dun sa, under sa kanila. So, nag-iingat sila dun sa pag-remind dun sa mga nagre-renew ng mga notarial commissions tungkol dun sa mga duties and responsibilities of the notaries. Tapos, meron din mga nagsusurprise inspection na ng mga executive judges. Okay. So, hindi ko na babanggitin kung saan... hindi ko na babanggitin. Basta meron po, ha? So, yung mga may notarial commission po sa atin, mga kasama namin sa profesyon, pakiingatan nyo po kasi mahirap pag na-surprise inspection kayo tapos hindi pala kayo compliant or marami kayong branches. Yes. Nako, bawal po yan. O kaya pumipirma yung sekretarya lang, bawal po yan. Baka masampahan po kayo ng admin case. So, doon po pwede nyo i-check para ma-call din ang attention ng executive judge at yun na nga, baka masama sa surprise inspection po yan. Yan. Makakatulong kayo sa process na yan. So, una, ang alamin nila kung saang bayan nagnonotaryo yung tao. Yes, no? So, halimbawa, City of Manila, City of Makati, ganyan. Tapos doon kayo magtatanong sa RTC. Yes. Na doon. Parang gusto niya kasi, wag na physical. Kaya nga doon na lang sa Supreme Court website. Kasi nandun naman lahat ng email addresses. Yes. Hindi pa kasi yung parang binanggit niya website, ng parang nandun na lahat yung available notarial commissions. Medyo mahirap. Wala Kasi una-una notarial commission nag-expire po after 2 years. Yes. So parang mahirap siyang... Tapos mag-a-apply ka ulit. Unlike yung mga abogado, lifetime ang mga roll number niya. Correct. Tulad ni Judge, roll number 2. Oy, grabe ka. O, hindi naman. Pero doon talaga nagkakaalaman ng edad yun. Yes, correct. Grabe. Parang katulad ni Isabel, sabi ko, okay, ano ang pinakahuling roll number dito sa grupo ito? Akala ko 8, ganyan. 9 na, diba? 9 na pala. So sabi ko, hindi ko na babanggitin yung roll number ko. Malaman nyo na kung gaano ako katanda. Si Bali nga, sabi ko, pag na siya, 100 na siya eh. Samantala ako, okay lang, ako nasa 40,000 po. 1998 po ako pumasa ng bar. 1998 bar, pumasa ako 1999 kasi lumabas yung result. So yun po, ay ang tagal. So hindi ka roll number 2? Hindi, yung mga sinauna pa. Si Enrile kaya, ano kaya roll niya? Oo nga eh. Oo, number 3. Anyway, so thank you very much, Judge, for that. So our 6th question naman po comes from our countahan na si at Michael Enahe 5441 na nag-post ng tanong as a comment sa episode 45 natin on contempt of court with our special guest, Judge Boyet Pasal. So ang tanong po niya ay, good evening po, attorney. Ask ko lang po kung pwede na po ako mag-file ng kaso sa nagkaso po sa akin na isang kagawad na aming barangay na hindi po kahit kailan umattend ng court hearing po namin. Actually po, attorney, pinagbintangan lang po ako at may mga evidence po ako laban sa kanya. Dinispis po ng fiscal at judge yung kaso po na hinaharap ko po provisionally or yung provisional dismissal. Gusto ko pong kasuhan ng perjury yung ex-kagawad attorney. Okay, so ang sagot. Actually, 2 questions, no? So una, yung pwede ba niya kasuhan ng perjury? Pangalawa, yung gusto niyang balikan yung kagawad na nag-file sa kanya na wala namang merito ang kaso kaya na-dismiss. O kaya perjury nga daw kakaso niya. So kakaso daw niya perjury. Okay. So at least ito, ang malinaw, ang concern niya is criminal case. Hindi yung malicious prosecution. Kasi kung malicious prosecution po, civil case po yun. Yes. Yan. So, pero kailangan mo i-establish talaga doon na wala talaga basihan yung kaso, tapos inabuso niya ang court processes para lang i-oppress ka. Okay. Pero ito,
criminal case of perjury. Oo. Okay. So ngayon, pwede naman kasuhan ng kasong perjury but note the following elements na kailangan ma-establish as per the June 8, 2020 case of Saulo versus People. So ang mga elemento or requisites ng perjury under Article 183 of the Revised Penal Code ay ang mga sumusunod. Number 1, the accused made a statement under oath or executed an affidavit upon a material matter. Ibig sabihin nun, nanumpa siya sa isang notaryo, sa isang judge, or any person authorized to administer an oath. Tapos yung kanyang sinumpaan ay isang material fact. Oo. Okay, so ibig sabihin, importante. Importante fact. Halimbawa, maganda ako. Nanumpa siya, maganda ako. Okay. So anyway, hindi pala totoo. So perjurious yun, di ba? Ganun Okay, so pangalawa, sa akin hindi yun ang perjury. Oh yes, diba? kasi it's so true. Ayan. Anyway. Okay. So, pangalawa, so the oath must be made before a competent officer authorized to receive and administer oath. At ito yung pangatlo, that in the statement or affidavit, the accused made a willful and deliberate assertion of a falsehood. Katulad niya, nanumpa siya, maganda ako. So, hindi pala totoo. Ayan. Deliberate and willful. So, diba? Tapos pang-apat, the sworn statement or affidavit confirming or containing the falsity is required by law or made for a legal purpose. Correct. Pero yung sinumpaan niya na halimbawa yung maganda ako, pero actually itinago lang naman niya sa bahay at di naman niya pinakita sa ibang tao, hindi po perjurious yun. Correct. Kasi wala namang legal matter involved. At hindi Correct. naman required by law Yes. na manumpa ka, sabihin mo maganda ka. Pero sabihin ko nga sana, pwedeng depensahan yan eh. Ano? Sabihin mo, beauty is in the eyes of the beholder. Correct. Diba? Diba? Parang masasabi na, okay, maganda ako talaga eh. Correct. Para diba? sa Because akin. beauty is skin deep. Tama Okay. ba? Ayan. So, wala po yan sa panlabas. At saka, meron pa isang defense, di ba? Una-una, sabihin niya, at the time I made that statement, 10 years ago, totoong maganda pa ako noon. Di ba? 10 years ago na. Yung kaya affidavit. Ngayon, mas maganda na ako. Yes. Diba? Okay, tama na. Okay, so anyway, kung gusto niyo po matuto about perjury, may episode po tayo dyan, which is episode 62. Huwag kang sinungaling. Yun po pamagat na episode. Kung saan naging guest po namin si Attorney Eric Fuentes. Correct. Ayan. Also, since ang kaso ito ay need dumaan sa prosecutor's office for preliminary investigation, mainam ding panoorin ang episode 115 natin with Prosecutor Dave Go, kung saan diniscuss namin ang 2024 NPS Guidelines on Preliminary Investigation and Inquest Proceedings. Tama. Pero gaya ng nabanggit namin kanina, since may balak na kayong magsampa ng kaso, mainam pong kumonsulta at magpatulo sa isang abogado para mabigyan kayo ng proper legal advice and assistance tungkol sa concern ninyo. Tama. Ayan. So, thank you for that. Now, yung sa malicious prosecution, kung itutuloy niya rin yun, nasa civil case, actually yung perjury case, I think baka magamit din niya yun. Palagay mo. Yes, yan. pwede. Kasi diba? pwede naman sabay yun eh. Yes, civil case at saka criminal case. Yan. Yes. Kung talagang, diba? Yeah, yun. Anyway, pero mas matagal kasi yung civil case at maraming requirements na. Correct. So, thank you, Attorney Al, especially for the reminders. Na maganda ka. Na maganda. Hindi yun perjury. Perjurious. Okay. Now, our 7th question came from our kahuntahan na si @non6789 or None6789. Nagtanong po sa episode 69 natin on the children in conflict with the law with Judge Irie Moldes. Ito po yung tanong niya. Ito po ba isaklaw ng Barangay Women's Desk Officer or sa Barangay General Investigator? Ang tinutukoy ko po ay sa RA 9344. 8 years old and 13 years old po ang nagnakaw. Kung mag-imbestiga ba ay sa General Investigator. So, None, kasi meron kasi tayong tinatawag or meron pong inisyo dyan na barangay protocol in managing cases of CICL and CAR. Yung CAR, yung children at risk. Okay. Yung CICL, children in conflict with the law, no? Tapos, yung pong barangay protocol na to ay para po sa mga punong barangay at barangay kagawad,
Tapos any barangay committee or appointed volunteer involved in child protection, barangay tanod at mga miyembro ng Barangay Council for the Protection of Children, BCPC. So since sa kanila po naka-address yung barangay protocol na to, para nakalagay kasi dun sa umpisa, this is intended for the use of these persons. Makikita po natin doon na hindi po limitado sa Barangay Women's Desk Officer or sa Barangay General Investigator yung pag-handle ng mga CICLs na gano'n. Na parang sabi niya, 8 years old, 13 years old. Kasi nga po, lahat po dun sa mga nasabi kong mga tao, sa protocol. Oo, sa protocol, po pwede. Kaya naka-ano po dun yung flowchart eh. Hindi naman nakalagay doon na, pagka ganito, doon ka lang sa Barangay Women's Desk Investigator. Or pagka ganito, General Investigator ka. Doon po sa lahat na yon, pwede si punong barangay, pwede si barangay kagawad, etc., etc. So, yun po. I hope that clarifies. At kung gusto niyo pa po ng further details, easily downloadable naman po at available sa website ng DILG, yung pong barangay protocol. Yes. O kaya kung gusto niyo ng hard copy, pwede po kayo lumapit doon sa local government unit niyo at mag-request po kayo ng kopya nun. Correct. Para guide na rin. Hindi lang doon sa yung mga persons, officers, kundi paano din mag-deal with that situation. Yes, may flowchart yun eh. Parang, okay, pag ganito, anong gagawin mo? Tapos meron pang distinction, paano mo ititreat ang isang child in conflict with the law. At yung child at risk. Ang ganda nun kasi may examples pa sila para ma-distinguish nga. In a language na maintindihan nila, no? Oo. In Tagalog? Hindi, actually English siya. Okay. Kailangan i-train sila. Pero pati yung mga intake interviews, yung mga pwedeng itanong or paano mo introduce ang sarili mo, nandun. Maganda siya, very helpful. Kailangan lang siguro ng further training for the barangay officials. Okay. Sige, maraming salamat, Judge Ching. And by the way, pala si Judge Ching po ay nag-lecture din sa ganyan. Oo, sa mga children in conflict with the law. Okay, so now we are down to our last question for today. And galing po ito sa kauntahan nating si Mirna Beniga na nagtanong sa comment section episode 85 natin on Alternative Dispute Resolution or ADR, kung saan naging special guest natin si Attorney Jared Amoroso. So ang tanong po niya ay, pwede pa ba bawiin ang lupa na binigay na sa mga anak at mayroon ng papeles na deed of donation? Kasi hindi siya patuloyin sa kanyang tindahan. Kasama ba yung last sentence doon? Siguro parang ano doon. Kasi hindi siya pinapatuloy sa tindahan. Ano naman connect to tindahan doon sa... Baka okay, sabihin na natin. Okay. So yung bahay, yung lupa, dinonate. So may tindahan doon. Nagtayo siya ng tindahan na doon. Yeah, si magulang, si donor. Si donor o si doni na? Si donor yan. Kasi si donor yung binabawi niya yung dinonate niya. Oo. Kasi nga daw hindi siya patuloyin dun sa tindahan niya. Pwede siya, sino hindi pinapatuloy sa tindahan? Si donor, i-dinonate na niya. Kaya gusto niya bawiin. Okay. Sige, ito na lang. Regardless of that last question, we will ignore that last sentence. Joke lang. Hindi natin i-ignore. Sorry na po, ma'am. Baka sabihin mo, ano ba yan? Kailangan pala tama ang tanong. Parang ako yun ang pagkakaintindi ko. Na parang dinonate niya yung lupa. Tapos parang ayaw siyang patuloyin doon sa tindahan niya. Kaya niya binabawi yung lupa. Ay, dinonate na niya. Ba't may tindahan pa siya doon sa lupa? Or baka may kondisyon. Kaya nga doon papasok. Pwede ganito. Pwede yung donor, nag-donate siya ng property. May tindahan pa rin siya doon. Yes. So, parang yun yung kondisyon siguro. Okay. So, ngayon, ayaw niya ngayon, gusto niya magtinda. Ngayon, yung doni, yung pinagbigyan, ayaw na siya patuloyin doon. So, kaya binabawi niya. Gusto niyang bawiin. Okay, gusto bawiin. Okay. Pwede rin, the situation is, dinonate yung lupa, si Doni ngayon, nagtayo na ng tindahan doon kasi binigay na sa kanya Ngayon, ayaw na siyang patuloyin kasi binabawi na ngayon yung lupa. Okay. So yun dalawang sitwasyon. Posible dalawang sitwasyon. Pero ito ang ang batas pagdating sa donation. Una-una, discuss ko muna yung dalawang klase po ng donations. Okay. You have simple donations and conditional donations. Yan. Simple donations po, ito po yung walang kondisyon. Yung bang ibibigay ko sa iyo tong kotse ko as a sign or as an expression of my generosity. Yes. Dahil
wala lang, gusto ko lang. Dahil sa I feel na naging mabait ka. Hindi, kahit nga yung yung kindness na ipapakita mo sa akin, hindi kailangan yun. Kasi pagdating sa donation, it's the generosity of the giver. Ayan. Pagka nagbigay ka naman ng something, kapalit nung kabutihan niya sa'yo, ang tawag po doon, remunerative. Okay. Pagka ganun remunerative donation, kailangan talaga patunayan na naging mabait siya sa'yo. Otherwise, yung mga heirs ko, pwede nilang questionin. Kasi ang basihan ng pagbigay ko was your kindness. Hindi ka naman pala naging mabait. Anyway, so yun yun. Kaya wag na lang remunerative, but simple donations. Okay. Yung walang condition whatsoever. Kaya pag nagdo-donate ka halimbawa sa mga charity, yan, that's a simple donation. Oo, kasi wala ka naman, walang kondisyon yan walang kondisyon. Meron din tatawag na conditional donations. Pag conditional donations, ito yung ibibigay ko sa iyo to, provided meron kang gagawin. Yes. Yan, halimbawa, may mga kaso tayo tulad ng itong kaso ng Clemente versus Republic of the Philippines. Binigay ang lupa, private person siya, binigay ang lupa sa gobyerno, magtayo ka ng ospital dyan. Tama. Meron din iba, idodonate ko sa iyo tong lupang ito, pero provided supportahan mo anak ko hanggang 18 years old siya. Correct. Ayan, kasi nga matanda na siya. So para lang meron lang siguradong mag-alaga or magbigay ng financial support, ito ang ibibigay ko sa iyo lupa. Correct. So note na merong mga conditions yun. Parang ito rin, maaaring kasi ganun nga na okay, binigay ang lupa, pero payagan nyo kung magtinda pa rin dito sa ganun. Correct. So yan. So Okay. pag ganun na situation, para lang masali na malagay natin siya as a conditional donation. Okay, so yung condition na yun dapat matupad. Kung hindi matupad yung condition na yun, pwedeng i-revoke ang donation. Sino ang pwede mag-revoke? Pwede yung donor or kung namatay na siya, pwede yung mga heirs niya. Ayun. Ayan. At ang revocation na yan, syempre, pwedeng voluntary, sabihin na, nire-revoke ko kasi hindi mo ginawa yung dapat mong gawin. Pero pag hindi po sumang-ayon yung donee, pwede po kayo mag-file ng kaso sa court. Ang court po ang magde-decide na kung valid ang revocation. Ayun. Kasi una-una, tandaan nyo, sa isang kaso sabi ng Supreme Court, yung Camarines Sur versus Camarines Sur Teachers Association versus the province of Camarines Sur. Ang Camarines Sur government nag-donate na isang property sa Teachers Association. Ang sabi doon, magtayo ka ng building for the benefit of your members. For the mutual benefit of the teachers. Ang ginawa ng Camarines Sur Teachers Association, nagpaupa ng mga pwesto. Ginawang commercial. So ngayon, nag-file, sinabi, i-revoke namin kasi hindi naman for the mutual benefit. Ayun. So, ayaw ibalik nung Teachers Association. Nag-file ng kaso sa court. So, ang question ngayon, meron bang violation ng condition? So, sabi ng Supreme Court, walang violation. Kasi ang condition lang is magtayo kayo ng building for the benefit. Yung usage, hindi po yan in violation of that condition. Kaya dito po sa tanong ni Madam, ano ba ang condition? Yung magpatinda. Yung si donor dapat payagan pa rin magtinda. So kung yun ang condition at hindi nyo pinayagan magtinda, pwede po niyang bawiin yung property. Ayun. Okay. So ba't naman kasi ayaw niyang patuloy sa tindahan niya? Diba? Lalo na kung magulang ito, tapos sa anak, yung mga anak naman, parang binigyan na nga po kayo ng magulang nyo, the least that you can do is i-respect naman. Parang, kaya nga po sa mga magulang din, ang ano ko po advice, wag po tayo yung todo bigay sa mga anak. Mag-reserve po tayo ng something for us. Correct. At saka sa mga anak din, wag na po natin abusuhin yun. Yes. Kasi, like, remember, tulad isa araw may nagtatanong sa akin, baka nga makarating to sa kanya, nanonood siya lagi dito nagtatanong siya, meron ba kaming share dyan sa lupa ng magulang ko? So sabi ko wala. Dahil buhay pa sila. Yes. Kapag buhay pa ang mga magulang, wag po kayong maghihingi o mag-iisip na anong share nyo dyan sa lupa niya. Kasi ang karapatan po ng mga anak sa property po ng magulang ay nabubuhay lamang kapag namatay na sila. Correct. Yes, kasi hanggat buhay pa sila, wala pa po tayong karapatan sa mga properties nila. Okay, so yan, parang magandang anuhan natin yan further, yung mga tungkol sa magulang at anak, no? Una-una, parental rights and obligations, children's rights and obligations.
questions. Tama, magkaroon Plus, tayo. isama na rin natin yung succession Yeah. or inheritance. Oo, parang nakafocus focus doon. sa anak at saka Correct. Yes. And with that, nakabawas na po tayo ng 8 sa mga utang nating sagot, mga utang nating sagot sa mga pending questions. So, ito yung mga sagot natin sa pending questions natin, Attorney Al, diba? Kaya wag po kayo mag-alala mga kauntahan kasi tulad nga sinabi ni Judge, ayaw po niya maging sample ng mga BP22 at estapa at mga pagkakautang. Ayan. So lahat po ng mga yan, itatry po namin i-discuss in a future episode. At sana po ay lagi pa rin kayo manood kasi baka ma-feature po ang tanong nyo sa future episode ng People's Court. Both the regular ones and the special ones like today's episode. Yung regular ones po, yung meron tayong topic, tapos may featured questions po tayo na 2. Tapos yung special episodes, yung mga ganito po. At magkakaroon din po ito ng variation later on. Makikita nyo kung ano po yung variation na yan. Hindi naman namin sasabihin. Kasi surprise. again, si Judge na mga sample doon. Okay. So kung kaya mga kauntahan, kung hindi man po kami makasagot sa inyo sa comment sections ng uploaded episodes namin sa YouTube or Facebook, wag nyo na, be gentle naman po. Wag nyo sabihin na hindi kami pinapansin. Hindi po. Suplada daw tayo. Opo, hindi po ganon. We will, be assured that we will do our best to feature your questions po in a future episode of People's Court. Talagang sasagutin po namin yan. Iba po kasi magkakapareho. So what we can do is discuss all of these in one question lang or perhaps collate everything tapos yun nga po, one parang episode on that. Correct. Yun. Ayan. So we have the time on our side. Yeah. So kaya in the future. So that's all for now mga kauntahan. Kita-kits ulit tayo. Again, thank you very much for watching. Kita-kits ulit tayo next week sa isang bago episode ng People's Court. Ako po muli si Attorney Al Jumrani. Thank you. At ako po muli si former Judge Jing Uyenko Nolasco. Samahan niyo po kami ulit sa next episode natin dito sa show natin na For the People, By the People, Of the People. This is the People's Court.